Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 4 to 6. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 4 to 6. Ito ay tungkol sa mga pangyayari sa buhay ng sariling pamilya. Mga dapat tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Mahusay! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 21. Narito ang inyong Araling Panlipunan module. Ito naman ang pahina 21. Nabuksan nyo na ba ang inyong mga aklat, mga bata? Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto maganda ng kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito, dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto maganda ng kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Ang bawat pamilya ay may mga kwento na natatangi at may pagmamalaki. Nabubuo ang lahat ng ito ayon sa mga ginagawa ng iyong pamilya. Naaalala mo ba ang mga katangi-tanging kwento ng iyong pamilya? Masasabi mo ba kung ano ang mga ito? Matutukoy mo ba kung kailan nangyari ang mga ito? Maaari mo bang maibahagi ang ilan sa mga ito? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang mapahahalagahan mo ang kwento ng iyong sariling pamilya. Ano ang nakikita mo mula sa larawan? Naghahanda ba kayo tuwing hating gabi ng ika-1 ng Enero? Ikwento mo kung ano ang inyong handa noong bagong taon. Lagi pa rin ba kayong naghahanda tuwing may gantong okasyon? Kung ganoon, isang tradisyon ng inyong pamilya ang patuloy na pagdiriwang tuwing bagong taon. Ano pa ang ibang kwento na mayroon ka tungkol sa iyong pamilya? Maaari mo bang ibahagi ang ilan sa mga ito? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumawa ng family tree sa iyong kwaderno. Panuto. Unang bilang. Maghanap ng mga larawan ng iyong pamilya. Maaaring gumuhit kung walang mahanap na larawan. Pangalawang bilang. Idikit o iguhit
ang mga larawan sa iyong kwaderno. Pangatlong bilang, isulat kung sino-sino ang mga nasa larawan. Pang-apat na bilang, maaaring ang ibang larawan ay kuha sa isang okasyon na kayo ay magkakasama. Maaari niyong iguhit ng ganito ang inyong family tree at ilagay sa ibaba ng puno ang aking family tree. Sagutin, unang bilang. Ano ang iyong naramdaman noong makita o maiguhit mo ang larawan ng iyong buong pamilya? Uulitin ko mga bata. Ano ang iyong naramdaman noong makita o maiguhit mo ang larawan ng iyong buong pamilya? Pangalawang bilang. Saang bahagi ng puno dapat ilagay sina tatay at nanay? Uulitin ko mga bata. Saang bahagi ng puno dapat ilagay sina tatay at nanay? Pangatlong bilang. Saang bahagi naman dapat ilagay ang mga anak? Uulitin ko mga bata. Saang bahagi naman dapat ilagay ang mga anak? Ang pagpapakilala sa iyong pinagmulan ay paraan upang malaman kung sino ka at ang mga kasama mo sa iyong pamilya. Sa pamamagitan ng family tree o tala-angkanan, malinaw na maipapakita sa lahat ang mga kasapi ng iyong pamilya, marami man o kaunti. Ang tala-angkanan ay pagsasalarawan ng mga kasapi ng pamilya at ang ugnayan ng bawat isa. Karaniwan itong ginagamit upang maipakilala ang pinagmulan ng isang pamilya mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang mahahalagang pangyayari sa inyong pamilya noong nakaraang linggo. Gamitin ang timeline sa ibaba upang mabuo ang kwento tungkol sa iyong pamilya. Uulitin ko mga bata. Isulat ang mahahalagang pangyayari sa inyong pamilya noong nakaraang linggo. Gamitin ang timeline sa ibaba upang mabuo ang kwento tungkol sa iyong pamilya. Maaaring kasama ang isa o dalawang kasapi ng iyong pamilya sa paggawa nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mahahalagang pangyayari sa aking pamilya noong nakaraang linggo. Iguhit sa Lunes kung ano ang nangyari. Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Naiguhit niyo na ba ang mahahalagang pangyayari sa inyong pamilya? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan kung ano ang ginagawa ng mga nasa larawan. Pumili ng 4 mula sa 6 na larawan. Gumawa ng isang timeline. Uulitin ko mga bata. Tingnan kung ano ang ginagawa ng mga nasa larawan. Pumili ng 4 mula sa 6 na larawan. Gumawa ng isang timeline. Pagsunod-sunurin ang mga napiling larawan ayon sa kwento ng inyong pamilya. Sagutin ang mga tanong sa sumusunod na pahina. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Pagsunod-sunurin ang mga napiling larawan ayon sa kwento ng inyong pamilya. Sagutin ang mga tanong sa sumusunod na pahina. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga larawang inyong pagsusunod-sunurin. Unang larawan. Ang batang babae ay graduate o nagtapos sa pag-aaral. Pangalawang larawan. Ang batang babae ay
nagkaroon ng kanyang kaarawan. Pangatlong larawan. Ito ay New Year o Bagong Taon. Pang-apat na larawan. Ang buong pamilya ay kumain sa isang restaurant. Pang-limang larawan. Ang buong pamilya ay nanalangin sa bahay-sambahan. 6 na larawan. Ang buong pamilya ay nagdiwang ng Pasko. Napagsunod-sunod niyo na ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang. May ginagawa ba ang inyong pamilya na katulad ng nakikita sa mga larawan? Uulitin ko mga bata. May ginagawa ba ang inyong pamilya na katulad ng nakikita sa mga larawan? Pangalawang bilang. Ano ang kwento ng mga larawan na iyong napili ayon sa pangyayari sa inyong pamilya? Uulitin ko mga bata. Ano ang kwento ng mga larawan na iyong napili ayon sa pangyayari sa inyong pamilya? Isulat ang kwento sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang isang hindi malilimutang kwento tungkol sa iyong pamilya. Isulat ito sa iyong kwaderno. Basahin ito sa harap ng pamilya. Uulitin ko mga bata. Isulat ang isang hindi malilimutang kwento tungkol sa iyong pamilya. Isulat ito sa iyong kwaderno. Basahin ito sa harap ng pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang sipi ng kwentong nasa kahon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Basahin ang sipi ng kwentong nasa kahon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating ng COVID-19. Tinawag na itong pandemya sapagkat naapektuhan nito ang halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, libo-libong tao na ang nagkakasakit dahil dito. Isang araw, ipinaliwanag ni Aling Marilyn ang ilang mga pagbabago sa nakagawian ng pamilya. Hindi na sila pinapayagang lumabas. Sa loob na lamang ng bahay pwedeng maglaro. Bago ito, dapat ay tapos na silang maligo. Nakapagsuot na rin dapat ng malinis na damit. Kailangang tapos na rin basahin ang mga aralin. Pinaghuhugas sila ng kamay ng mas madalas kaysa dati, lalo na bago kumain. Tinitignan ng nanay nila kung tama nila itong ginagawa. Tumutulong si Mal sa ate Kate niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pinupunasan din nila ang mesa ng basahang may sabon upang hindi dapuan ng langaw. Pinaghihiwalay din nila ang basurang nabubulok at di nabubulok. Ang kwentong ito ay halaw mula sa kwento ni J. Lopo, 2020, Ang Malinis na si Mal. Sagutin natin ang mga tanong mga bata. Unang bilang. Bakit kinausap ni Aling Marilyn si Mal at kaniyang mga kapatid? Uulitin ko mga bata. Bakit kinausap ni Aling Marilyn si Mal at kaniyang mga kapatid? Pangalawang bilang. May mga pagbabago din bang ipinatupad sa inyong bahay dahil sa COVID-19?
Ano-ano ang mga pagbabagong ito? Uulitin ko mga bata. May mga pagbabago din bang ipinatupad sa inyong bahay dahil sa COVID-19? Ano-ano ang mga pagbabagong ito? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Muling balikan ang kwento ni Mal. Pag-aralan ang mga ginagawa niya batay sa kwento. Tingnan ang Venn diagram. Tukuyin ang pagkakapareho at pagkakaiba ninyo ni Mal. Isulat ang mga ito sa tamang lugar ayon sa nakasulat sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Muling balikan ang kwento ni Mal. Pag-aralan ang mga ginagawa niya batay sa kwento. Tingnan ang Venn diagram. Tukuyin ang pagkakapareho at pagkakaiba ninyo ni Mal. Isulat ang mga ito sa tamang lugar ayon sa nakasulat sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang Venn diagram. Sa kaliwang bahagi, isulat ang gawi o kilos ni Mal na hindi mo ginagawa. Sa kanang bahagi naman ay isulat ang gawi o kilos mo na hindi ginagawa ni Mal. At sa gitnang bahagi ng Venn diagram ay isulat mo ang pareho ninyong ginagawa ni Mal. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng check kung tama at X kung mali ang nakasaad sa bawat item ayon sa iyong natutuhan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check kung tama at X kung mali ang nakasaad sa bawat item ayon sa iyong natutuhan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. May nagbabago sa mga ginagawa ng pamilya. Check o X. Uulitin ko mga bata. May nagbabago sa mga ginagawa ng pamilya. Check o X. Pangalawang bilang. Dapat napahalagan ko ang aking pamilya. Check o X. Uulitin ko mga bata. Dapat napahalagan ko ang aking pamilya. Check o X. Pangatlong bilang. Dapat na itinatangi ko ang aking mga magulang. Check o X. Uulitin ko mga bata. Dapat na itinatangi ko ang aking mga magulang. Check o X. Pang-apat na bilang. Magkakapareho ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Check o X. Uulitin ko mga bata. Magkakapareho ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Check o X. Ang 5 bilang. Dapat kong ipagmalaki ang aking pamilya. Check o X. Uulitin ko mga bata. Dapat kong ipagmalaki ang aking pamilya. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gumuhit ng isang kunwaring selfie ng inyong pamilya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gumuhit ng isang kunwaring selfie ng inyong pamilya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sagutin natin ang mga tanong mga bata. Unang bilang. Sino-sino ang mga nasa larawan? Uulitin ko mga bata. Sino-sino ang mga nasa larawan? Pangalawang bilang. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing makikita ang larawan ng iyong pamilya? Uulitin ko mga bata. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing makikita ang larawan ng iyong pamilya? Pangatlong bilang. Paano mo iingatan ang larawan at kwento ng inyong pamilya? Uulitin ko mga bata. Paano mo iingatan ang larawan at kwento
ng inyong pamilya. Punan ang patlang upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Hanapin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Uulitin ko mga bata. Punan ang patlang upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Hanapin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Ang pagsasama-sama ng buong pamilya ay nakapagdadala ng patlang, saya, suliranin. Uulitin ko mga bata. Ang pagsasama-sama ng buong pamilya ay nakapagdadala ng patlang, saya, suliranin. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama niyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata, paalam!